Hanapin ninyo! Ulihin ang inaanak na bahay. Una na ako simblan. Father, buwak ang padang sumuan na kami lang Fiu branching. Dalhin mo ito sa yung ding siyan suwang sa Chayang Cheng at hanapin mo si Lolo Fiu. Tutulungan ka niya. Kanya mo siya klatik yung kamahal gapyaman na nasa noong paarang pamesina. Ikaw, para sa mga ba? Oh na! Sintong. Sana ang puseras ng angka ng bai ay gabay mo sa paghanap ng taong itinakda para sa'yo. Ibigay mo na ang yaawang senplan. Huwag kang mangarap. Katulad ng matandang iyon. Wala ko mautibasing. Ipagsasama ko na kayo ngayon. Hayop ka! Yan lang. Sa susunod na buhay, magiging magkasama na tayo ulit. Simula ng 10 taong gulang ako, lagi akong magkakaroon ng pangarap na ito. Guro, sino ba talaga ang babaeng nakabihis ng pula? Ang hindi natapos sa nakaraang buhay ay magiging hadlang sa buhay na ito. Sa iyong kaluluwa, kulang ang bahagi ng pagmamahal, kaya sa buhay na ito. Wala kang nararamdamang pagmamahal. Ang nawawalang bahagi ng iyong kaluluwa ay maaaring may kaugnayan sa kanya. Guro, paano ko siya mahahanap? Bakit mo pahahanapin? Guro. Anong guro-guro? Sa tingin ko, naakit ka na ng masamang espiritu. Ikaw, tagapagmana ng pamilyang Fiu, nagtatago lang sa bahay araw-araw. Gusto mo bang maging binata habang buhay? Nag-ayos na ako ng pakikipagpulungan sa pamilyang niya para sa'yo. Malapit na silang dumating. Mag-asal ka ng maayos. Huwag ka umalis! Saan ka pupunta? Inom. Maghahanap pa ako. Yan lang. Patawad. Sandali lang. Siya kaya ang taong labi kong nangangarap. Ano ba ginagawa mo? Asech na! Tara na! Dalaga, nakita ko na, nandoon si Fu Xiao sa loob. Hindi niya makita ang mukha ng babaeng iyon. Iyup na lang niya sa balat ang kilala niya. Jingyan, hindi ka makatakas. Itong kasal na ito, matutuloy talaga. Tigil na sa pagtatago. Isipin mo ang nanay mo. Likas, mamanglakin. Sabihin mo sa kanya, kahit ilang tao pa ang padalahin niya, hindi ako babalik. Shit. Loko-loko! Magtakbo na muna. Hayaan mo lang kitang harapin sila para sa akin. Sus, Yung pulsera ko. bakit hindi mahiwalay? Tumakbo na! Sino ba yung kwenta babae po? Ikaw pala. Ikaw. Nahanap na kita. Bakit mayroon siyang parehang taning pusod na katulad ko?
Sabi ni Mama, malas daw ang taling pusod na ito, kaya lagi niya akong pinagtatakpan ng concealer. Ano? Hay, gwapo. Naliksuhan ng pa ako. Pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Wala ka bang pakialam sa nararamdaman ko? Ano ba itong mangyayari? Baka may malakas na magnet dito. Subukan na tulay mo na. Lagyan ng sabon para madulas, baka maalis. Miss, sandali lang po. Hihintayin kita. Sino ko ba? Aagawin mo pa sa akin ang lalaki. Ako ang pangarap ni Fujing yan, alam mo ba? Kahit anong gawin mo, ako lang ang nasa puso niya. Anong gawa ba itong pulseras? Bakit napakatigas? Ano ba ang ginawa mo sa akin? At bakit? Paano? Mayroon kang parehong pulseras na katulad ko. Dapat ako ang nagtatanong sa iyo niyan. Mag-enjoy kayo, dumating na ang driver ko, hindi na kita kailangan. Sandali! Dahan-dahan lang. Siguradong hahabulin ni Fujing yan, ganyan lagi sa teleserye. Ay nako, may kutsi siya, hindi siya makakahabol. Dahil sa putang pulseras na ito. Nahiwalay na! Maghiwalay na! Ano ba yan? Anong nangyayari? Hindi ko ang bose. Oh, sige. Ang lalaking naghahanap ng pag-ibig, walang alinlang ang susulong. Pero ano talaga ang nangyari? Bakit nandito ka ulit? Grabe, ang kulo nito. Sabi mo may mahiwagang puwersa sa pagitan ng mga mesa kaya nagkadikit sila. Tapos ngayon nahiwalay na ang mga mesa. Pero hindi tayo makaghiwalay. Tama. Maganda ang kwento, huwag na ulit ikwento. Nasaan ka? Sa CJ. Babala ko sa iyo, babae ang sis na ito. Alam ko namin kababalaghan ang pulseras na ito. Dadahin niya ako. Bastos! Hindi ko inaasahang ganyan kagwapo, pero bastos pala. Palamunin mo ang iyong boyfriend. Totoo kaya ang sinasabi ng taong ito? Huwag mo akong sundan. Ano sa tingin mo? Meron ba akong ibang choice? Pero sige na nga. Yung pulsera mo. Saan nakuha? Dalhin mo siya sa Yunding Shansuang sa Jiangcheng para makita si Fu Lao Xianxing. Tutulungan ka niya. O CJ, pumunta sa Yunding Shansuang. Baka may mahanap kaming paraan doon. Yung Ding Shansuang ay property ng lolo ko. Anong gagawin niya roon? Bakit ang magsiyo Ding Shansuang? Hindi pa kami magkakilala ng mabuti. May mga bagay na hindi ko masabi sa kanya. May matandang ginoo sa Yunding Shansuang na malapit sa pamilya ko. Baka makahanap siya ng paraan. Magandang araw. Nandoon po ba si Fu Lao Xianxing? Nagpapagaling po ang matandang ginoo sa ospital ngayon. Hindi ba si Fuzong ang tipo na walang interes sa babae? Bakit siya nagdala ng babae sa Yunding Shansuang sa gitna ng gabi? Ay naku, abala sa pagtakas, hindi na ako nagdala ng pera. Naubusan na ako ng pangasto sa daan. Meron ba kayong kwarto na 50 piso sa isang gabi? Ano? Pumunta si Fujing yan sa Yunding Shansuang?
Hindi ko akalain ganoon pala. Ang hayop na ito, sosyal pala. Fusong, ito ang paboritong inumin mo. Oh, magsitugma ka. Tatlo. Apat. Lima. Wala akong kaluluwa ng pag-ibig, hindi ba? Bakit ba kumakabog ang puso ko sa kanya? Sinasadya mo ba yan? Kinalkula ko kanina. Ang ligtas na distansya ay mga 500 metro. Apon. Bukas pupunta tayo sa matandang lalaki, kaya ngayong gabi. Pakiusap, manatili ka sa iyong kwarto. Maliligo na ako. La 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 la. La 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 la. Huwag mo lang maligo. Kukuha lang ng telepono ko. Ito, yung meeting bukas. Bastos! Alam ko naman! Tiyata kami yan! Fusong, hindi ka ba makakausap ngayon? Okay lang. Ituloy mo. Bastos ka! Tinitingnan mo ako habang malaligo! Ikon, yung pulseras mo. Huwag kang kumalaw! Nandyan sa balikat mo. Bastos! Natulog pala silang dalawa. Ay, naku. Lalabas na sila. Ikaw pala. Anong tagpo-tagpo? Grabe, dito pa talaga tayo nagkita. Sinusubaybayan mo ba kami? Ilan? Iba tayo kusa ko yung kanya. Kailangan talaga malaman. Mahalaga ito sa atin. Mag-usap tayo ng negosyo. Tulungan mo akong mahanap si Fulaog Xiansheng. Tatagalin kita. Okay, Bill. Kumusta? Ako ang tita niya. Najiban na ito ko sa haramuhay. Nag-iisip pa lang ako. Madalas na akong managinip ng isang general na nakasakay sa kabayo. Nakasandata siya. Talagang kahanga-hanga. Tinatawag siya ng lahat na General yan. Sa unang pagkakataon naming nagkita, siya pa. Tatakot ang aking mariposa dahil sa kanya. Simula ng 10 taong gulang si Jingyan, isinusulat niya ang lahat ng panaginip niya dito. Xiao Liu, binisan mo, isulat mo lahat ng importanteng detalye. Ito na si General yan! Ikaw ba ang bagong ninong mo? Bagong dating. Bakit? General yan, minamangip mo ba ang isang babaeng manggagamot? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hayaan nga yung lugar ng General yan ng maraming beses. Amisog mo ang aking kakayahan. Salamat.
Tinakot mo ang aking mariposa. Talaga napapasalag ka. Habulin mo para sa akin. Kakaiba. Parang pamilyar sa akin ang panaginip na ito. Ikaw talaga. Nahanap na kita. Jingyan, Jinyan, hindi ko akalain na ang babaeng lagi mong pinapanaginipan ay ang Yik Xiaoji na gusto kong ipakilala sa iyo ng mama. Tiyoshi, Tita, ikaw ba si Kuya Jingyan? Jinyan, kung may nakatakdang tadhana kayo sa isa't isa, mag-ikasa na kayo ngayon. ikasan. Narinig ko na si Lolo Fu ay nagkaroon ng stroke kamakailan. Lumabas siya ng ospital ngayon para dumalo sa engagement party ng kanyang apo. Matandang kulol. Mula pa nang pumasok ako, hindi mo na ako gusto. Ano na lang ba ang magagawa mo? Kapag ito ay, ibibigay ni Jingyan sa akin ang Fushai. At sa tulong ng Yeshai, ako na ang magiging pinuno ng Fushai. Lolo, Siya si Lolo Fu. Kaya siya pala ang apo ni Lolo Fu, si Fu Jingyan. Lolo Fu, ako si Baik Sintong mula sa pamilyang Bai. Natatandaan mo pa ba ikaw, Puiseras? Stroke si Kuya iyan. Kasama ko kayo, kaya ko kayong pagalingin. siya ang lolo ko. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Ang babaeng ito. Lagi siyang nanghahangad de Jingyan at kagabi pa nga sila natulog sa iisang kwarto. Huwag kang mag-alala. Si Jingyan ay hindi interesado sa mga babae. Daan-daan na ang nagtangkang akit sa kanya, wala ni isa ang nagtagumpay. Kailangan ko kung paano ka nung linaw puming. Maniwala ka sa akin. Ako si Bai Sintong dahil sa paiyan ng mga manggagamot. Kapag man ako yung Bai Sanzen, kaya ko tanong pagalingan ang lolo mo. Bai Sanzen! Anong klaseng kamalagyan? Pagkasaan ka makahinglang? At ano ka nakapasok dito? Lumabas ka na! Inay, huwag sa niya. Jingyan, alam kong mabait ka at mahilig mag-alaga ng hayop mula pa ng bata ka. Pero engagement party mo ito ngayon. Pwede bang sinumanggala ay makapasok? Hindi ako pumapayag. Yeah. Kilala mo siya. Lolo Fu, kilala mo ba ang galaw na ito? Pamilyar ang galaw niya. Ang babae nakasuot ng pula sa aking panaginip, mahusay din sa medisina. At magkapareho ng galaw niya. Palabasin siya! Hindi ka nakarinig! Kaya siya subukan. Jingyan, anong pagkukulang ba ang ginawa niya sa iyo? Magtitiwala ka sa isang estranyo? Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Siya ka solo. Lolo, ikaw lang bahala. Ang babaeng ito, sisirain niya ang lahat ng aking plano. Jingyan, magsisimula na ang seremonya. Halika na! Bakit ba? Paano nangyari na magkapareho ang paraan ng pagtatusok ni Baik Sintong sa babae sa aking panaginip? Jingyan, oras na para palitan ng singsing. Anong iniisip mo? Si Yoyo, nakalala mo pa ba na noong nakaraan nag-aral ka ng medisina? Ano? Medisina? Masakit ang ulo ko. Anong nangyari? Tuwing naiisip ko ang nakaraan, sobrang sakit ng ulo ko. Kaya sinisikap ko huwag nang isiping iyon. Itin ko yun. Jingyan, hindi ko na masyadong matandaan ang mga detalye ng nakaraang buhay ko. Pero natatandaan ko na lubos kong inibig si Ian lang noon at kusang loob akong namatay para sa kanya. Sa buhay na ito, handa rin akong mamatay para sa iyo.
Patawad. Hindi na dapat pang itanong iyon. Okay lang. Nahanap na kita. Sobrang saya ko. Ay, may magandang babae pala dito. Huwag kang lumapit! Sinto! Yan lang. Akala ko hindi na kita makikita pa. Huwag ka matakot. Okay ka na. Nandito na ako. Sintong, nakangako ako. Sa buhay na ito, sa susunod na buhay, at sa buhay pa pagkatapos, hindi na kita iiwan. Kaya na gusto mo. Hay, huwag kang mag-akala na hindi ko alam. Nagpapanggap kang nagpapagamot sa matanda para lang mapalapit sa aking anak. Kailangan ko ng buong konsentrasyon. Hindi ako maaaring matigil o maabala kung hindi masisira ang lahat. Hindi na mababawi ang kanusugan ni Fulolo. Sinasabi ko sa iyo, iisa lang ang aking magiging manugang, si Xiaoliu. Ikaw, huwag ka nang mangarap. Pero kung gusto mong mangarap, sige lang. Si Jingyan at si Xiaoliu. Nagpapalitan na sila ng singsing. Kakaiba. Nagkita lang kami sandali pero parang may nawawala sa puso ko. Kung may makailangan, pumapayag ako. Halikan siya! Sinabi ng aking gulo na siya ang taong hindi ko natapos mahalin sa nakaraang buhay ko. Pero bakit wala akong nararamdaman para sa kanya? Hindi kaya siyang tao. Tingnan ninyo, may mga mariposa. Jingyan, hindi pa tapos ang seremonya. Saan mo ba ako dadalhin? Ano? Iyan na bumalik ang isa. Ano ba yan? Parang palihim na palihim. Kung alam, bumabalik muli. Ang mukha ay nalalanta na. Ang buhangin sa mundo, hindi na iintindihan. Napakaraming mariposa. Nakita mo di ko mundo. Mitas na alibig ko pa ako. May kain din ka. Nilakbay ang buong mundo at naging abo sa isang kisap mata. Lumilipad ka sa aking panaginip. Ang taong lagi kong pinapangarap, ikaw ba iyon? Ang taong pangarap ko. Ikaw ba iyon? Malugan ako. Huwag kang magbiro, Fu Xiansheng. Ilang araw pa lang tayo magkilala, diba? Paano ako mapupunta sa mga pangarap mo? Pero, Wala nang pero-pero. Ibihintay ka pa naman ng iyong movie sikas. Hindi ba siya ang taong hinahanap mo? Jingyan. Nakatigan sa inyo ang lahat. Pasensya na po kayo. Ako kasi ang nagsabi kay Jingyan na gusto ko ng mariposa. Hindi ko akalain na naalala niya pa rin iyon ngayon. Ah, ganoon pala, alam ko na. Napakagandang pagkakataon, dumating pa ang mariposa para batiin kayo. Halik! Halik! Huwag siyang hayaan. Ganun siya agad. Panglo, magpahinga ka muna. Hanga na babae. Lahat ng tao may iyon, nag-ingat siya sa kanyang sarili para lang sa'yo. kakaiba. Ba't nahantan may nakapasahan gusto ko? 시원한 바람처럼 상큼한 봄 너 Bakit pa biglang bumibilis ang tibok ng puso ko sa kanya? Hindi ito possible. Kung babaeng gusto ko, yung nasa palagay ko. Si Xiaoliu ang tama. Bei Xintong,
Ano pa bang hinihintay mo? Itaboy na yung babaeng iyon na gumulo sa seremonya. Sino ang mga lahas ng mabasana? Tulungan mo akong kumayo. Lolo, kaya mo bang tumayo? Hindi ba paralisado habang buhay si Furolo? Paano siya nakatayo ngayon? Palagay ko, ginaling siya ng babaeng iyon. Jingyan, kung ginaling niya ang lolo, bigyan na lang siya ng pera at paalisin. Araw ng aming engagement party ngayon at ako ang iyong nobya. Sinyan, may sugat ka. Itong pulang pintura. Ano ba talaga ang nangyari? Xiao Liu. Yung tanda mo. Peke pala iyon. Ligaw na, Iyan. Ang totoo, yung tahi noon ay ginuhit ko lang din. Hindi iyan possible. Sa panaginip kasi lahat ay malabo. Hindi mo nakita, hindi mo mahipo. Paano mo malalaman na hindi ko lang ginuhit? Kakaiba. Bakit pa naglagay ng tahi si Xiao doon sa lugar na yun? Coincidence kaya yun? O baka naman ang gustong gayahin niya ay ako. Pero bakit naman? Naalala ko sa balikat mo. Sinabi ni Mama, hindi dapat makita ng iba ang tahi na iyon. Sugat iyon. Natamaan ako doon nang habulin ako noon. Mga kababayan, ipinaalam ko sa inyong lahat. Ang makasuot ng pulseras na ito, ang kong giyawatas. Ang nobya ng aking apo na si Fu Jingyan ay si Bai Xintong lamang. Lolo, nagkasakit ka ba at nalalasing na ang utak mo? Ako ang magpapasya kung sino ang pagkakasalan ng aking anak. Sa buong Jiangcheng, wala nang babaeng mas angkop kay Xiao Liu. Kukul naman sa babaeng iyang kapilirong Bai. Walang koneksyon, walang pinagmulan. Sino ba talaga siya? Hayaan namin ipakasal kay Jingyan? Pangarap pa. Nakakatawa. Hindi mahalaga ang pinagmulan niya. Basta alam ko, okay na iyon. Buhay pa ako. Hindi sa iyo ang kasiyahan sa pamilyang Fu. Ikaw! Jingyan, kasi ako sa'yo. Isuot mo ang singsing kay Xintong. Napagkasunduan natin na magpanggap lang ang mag-asawa para makatulong sa isa't isa. Makukuha ko ang tulong ni Fulao Kenshin. At hindi na ako ayos ang mangyari ako tungkol sa pag-asawa. Pareho tayo sa kinabang. Tita, ano na ang gagawin natin? Huwag magpanik. Wala kang tanda, wala rin siya. Ang anak ko, ako ang pinaka-nakakaalam. Ang singsing na ito, ikaw mismo ang sinuotan ni Jingyan. Hindi ko papayagan na bawiin niya iyon. Hindi siya mangangahas na suwayin ako. Gusto ko lang ikaw ang maging manugang ko. Si Bai Xintong, kirida lang siya palagi. Tita, pagtatirahan ba sila nung magkasama? Impossible. Ang aming Jingyan, hindi siya interesado sa mga babae. Hindi siya nagdadala ng babae sa bahay. Hindi tayo maaari gawin yung hisa yung gano'n na isa-isa. Kaya, kailangan ko ng umuwi. Kailangan kitang isama. Xintong, hinahanap ka ng tiyuhin mo sa lahat ng dako. Dito sa pamilya Fu, mapoprotektahan ka. Nanay, nahanap ko na si Fulao Kenshin. Paggaling niya, iligtasan ka namin. Tala pa. Bakit mo ako dinala dito? Mula ngayon tuwing gabi, dito ka. Tawa mo sa connection. Kasama kita tuwing gabi? Ano sa tingin mo? Fu-Firen. Ginang Fu. Gusto ko ang aking Kung mag-arte ng buo.
Kung sinungaling. Wala akong interes sa mga babae. Baka naman ikaw ay... Tigilan mo na ang imahinasyon mo. Ipinanganak akong kulang sa puso pagdating sa pag-ibig. Sa mga bagay na pumanti ko sa mundong ito. Walang interes. Ang lalim naman ng sinabi mo. Hindi ka nakaharap ng tamang tao. Yun lang yun. Baisintong! Lumabas ka! Ikaw naman, manatili ka muna dito sa bahay ng pamilya Few. Haharapin ko si Baisintong at titiyaking mag-aatras siya. Tita, tinawag po ba ninyo ako? Dalhin mo ang maleta ni Xia Oliu sa guest room. Mula ngayon, siya ay maninirahan dito sa amin. Para may makasama ako. Ang daming katulong sa pamilya Few. Bakit ako pa ang magdadala ng maleta? Kung gusto mong maging aso ni Jingyan, matuto kang makisama sa kanyang nanay. Kailangan ko ng pamilya Fu ngayon, kaya titigil muna ako at magtitiis. Naglagay nga ako ng 2 mabibigat na bato sa loob ng maleta. At nakuha pa na itong buhatin. Malakas man siya, wala pa ring kwenta. Ang lakas-lakas niya, angkop nga siyang maging alipin. Baik Sintong, hindi ka ba marunong sa medisina? Halika, hilot-hilot mo ako. Aray ko po! Grabe, masakit ang dibdib ko. Baik Sintong, kumuha ka na ng gamot at tubig para sa akin. Baik Sintong, nahulog ang aking pulsera. Pulutin mo na agad. Ang kapal ng mukha mo, palagi kang naghahanap ng mapagsamantalahan. Kung hindi ko pinigilan ang aking sarili, isatapak ko lang, mamit gaya mo ang tatapakan. Kung ayaw mong mamatay, buksan mo ang iyong mga mata at huwag nang pakisamahan ang aking anak. Naintindihan mo? Walang hiya kang babae, umaangat ka lang dahil sa mga lalaki. Itinulak mo pa ang tiyahin. Ang lakas naman ng boses ng dalawa sa inyo, malinaw na malinaw. Mukhang kaya pa ninyong mag-asikaso sa inyong sarili. Kaya aalis na ako. Itinulak mo ang tiyahin tapos aalis ka ba? Baik Sintong, lumuhod ka na at humingi ng tawad ngayon din. Baik Sintong. Basta, tamahan mo ko mamedisyon. Pasensya na sa nanay ko. Palagi sa mahirap kusa. Gusto niyang kontrolin lahat. Hindi mo kailangang sundin siya palagi. Oo. Anong hinga iyon? Hindi ako pinakain ng nanay mo. Utnubot na ako. Papakuha ko sa'yo ng pagkain. Hindi na kailangan. Ako, handa na. Nakita mo ba? Siya mismo ang humukay ng kanyang ibingan. Ang kwartong iyon, bawal na bawal ang pagkain na may karne. Naglakas na pa siya magdala ng chicken leg doon. Anli, paano magsusugal si Jingyan? Umakayos na skilitaw ako. Dapat pigilan ko siya at palayasin. Pero ang sarap-sarap ng kinakain niya. Kot mali. Ano ba ito? Baka ba ang pulseras na ito ang nakakaapekto sa aking isipan? Siguro nga. Bakit hindi pa nagagalit si Jingyan? Hindi dapat ganyan. Noong bata pa siya at may sakit, pati chicken soup ay nasusuka siya. Dati, yung mga kasambahay na naglilinis ng kwarto niya. Kahit amoy kamerang aktuan, pinamal na niya sa trabaho.
Talagang hangal itong bike sintong. Si Jingyan, ayaw na ayaw sa mga babaeng lumalat sa kanya. Yung huli na gumawa nun, pinaalis na agad niya sa bahay. Ay nako, nabali pa ang ilong niya. Huwag mo na maging pasibo. Hindi siguro kami pasimpiyan. Hanggang baho, kamara. Imbestigahan mo muna kung sino talaga siya. Sorry na sa nangyari kagabi. Hindi na maulit, pangako. Okay na. Huwag mong tiba. Simula ngayon, magiging assistant mo ako. Manati ako sa opisina sa tabi. Bawal kang lumayo ng higit sa 5 metro kung wala akong bahintulot. Sige, ayun ko. Narinig mo na ba? Nagpakasama daw si Fusong kakapon. Narinig ko na. Siya daw si Xiaoyu ang pamilya niya. Ang biglang-bigla ng engagement. Arranged marriage siguro yun, di ba? Mukhang walang pagmamahal si Fusong sa anak ng Ye. Nagdala pa si Fusong ng personal na assistant niya ngayon dito sa opisina. Magkasama daw silang bumaba ng sasakyan. Ay nako, pasama sa meeting, pasama sa kainan. Sobrang flingy. Totoo ba iyon? Ikaw na. Tigil. Pakinggan ninyo, ako lang ang magiging asawa ng presidente ng FEW. Kirida ka. Hindi ka makakaangat doon. Harapin ko ngayon ang walang hiyang babaeng iyan. Sia Olio, itong babaeng ito ang nagnakaw ng inyong Jingyan. Tama. Baliw. Hoy, huwag kang umalis. Hanapin mo si Fu Jingyan. Baik Sintong, gaano ka kahiyang-hiya? Sinundan mo pa si Jingyan dito sa opisina. Ayaw ko rin, pero siya ang nagmakaawa sa akin na pumunta. Ikaw! Gago ka! Sinungaling ka! Walang hiya ka talaga! Nurse ako. May 100 paraan ako para pahirapan kayo ng walang makakaalam. Hulaan mo. Nagkaroon yung gano'n kayo mitising. CJ! Hoy, huwag kang magmalaki. Walang makakatulong sa iyo dito ngayon. Baik Sintong, nangangahas ka pa kaming bantaan. Kung gawa, karirin ma. Kung magiging karida ka, dapat handa ka rin mapalo. Wala akong oras para sa inyo. Layuanin niyo ako. May bayad ang serbisyo ko. Huwag sayangin ang oras ko. Nakita mo ba? Live tayo ngayon. 10,000 tao ang nanonood. Kasama na ang mga empleyado ng FEW Group. Hahamakin ko ang mukha mo at pupunit ng damit mo sa harap ng lahat. Para makita nila kung gaano ka kahiya-hiya. Ano sa tingin mo? Gusto ka pa rin kaya ni Fu Jingyan? Ano kaya kung live? Kahit 10,000 tao ang nanonood. Kahit sa harap ng iyong mga ninuno. Tatagain pa rin kita. Sige, hamas lo! Mga lods! Live na kayo ng pag-hacks, karida. Ang tagal, di ba? Kung gusto nating maglaro, para kasi natin. Mula ngayon, bawat rocket na i-donate ninyo, isang hampas ang matatanggap niya. Grabe, maraming rocket. Salamat sa support ninyo, mga lods. Hindi na ako makakaiwas pa. Kung lalampas sa 5 metro, mapapahiya si Fu Jingyan sa harap ng lahat. Magaling! Close up naman para sa lahat. Tingnan ang mukha ng Kirida habang tinatalo. Tumawa naman. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Hindi ko pikuha plus. Isang karayom lang at banta na agad. Kayong dalawang walang kwenta. Hindi ba kayo palaging magaling manggulo ng iba? Bakit parang mga
Tanga kayo sa harap niya. Sino tanga? Lakitin niyo. Parang alam niya mag-away. Impossible. Paano siya magiging mas magaling pa sa akin? Paano siya magiging mas magaling sa akin sa lahat ng bagay? Gusto ba ninyong makakita na mas nakakaalim? Kung magpadala kayo ng rockets, iyon din ang bilang ng sampal na ibibigay ko kay Yex Yaoliu. Ano sa tingin ninyo? Anong gagawin natin? Mas marami pang rockets kaysa kanina. Hindi pwede. Talagang akala mo ba ang pamilya mo ay nasa panig mo at tunay na nagtatanggol sa iyo? Pinapalibak ka lang nila para kang biruan sa kanila. Ba't mo lang baraw niyo? Isa-isahin ko kayong turuan ng leksyon. Yex Yaoliu, ikaw mismo ang nakakaalam kung ako ba talaga ang may kasalanan dito. Ang nakuha sa pamamagitan ng pandaraya, ibabalik din kapag lumabas na ang katotohanan. At kayo rin. Bago kayo lumaban para sa iba, tiyaking alam ninyo kung sino ang tama at mali. Dahil kapag nagsimula na ang labanan, papaslok mo ama. At kayo iyon! At kayo rin! Mga tanga! Ang unang mamamatay ay kayo. Saan ka pumunta kanina? Pinatay ko ilang dosenang langaw sa banyo. Magaling. Hoy, Lolo. Jingyan, nahan ko na ang paraan para alisin ang pagkakagupit ng ating mga pulseras. Anong paraan? Kailangan kayong dalawa mag-intimate habang mas malapit kayo sa isa't isa, mas mabuti. Sige, bababa na ako. Si Jingyan talaga, lagi siyang malayo sa mga mahal niya sa buhay. Kailan pa kaya siya matututo lumapat? Baka subukan natin. Yung intimate na bagay. Wala silbi iyon. Nalimutan mo na ba? Paghawak ng kamay, yakapan. Na-try na natin lahat iyon. Eh, paano ko? Mag-iis ka naman sandali. Halika at halikan kita. Patawad. Hindi ko kaya. Kaya. Totoo ba ang chismis na iyon? Na ayaw mo sa mga babae? Naghihintay lang ako sa babae ng aking umarap. Naghihintay siya sa kanyang pangarap na babae. Ako rin. Anong pagkakataon ito? Ako rin kasi. Jingyan! Pahiram naman ng iyong nobya Para saan? para ayusin ang mga dokumento ng pamilya Few. Hindi ako magtitiwala sa ibang tao. Hindi man ako gaanong masaya sa kanya, pero pamilya na rin namin siya. Sige na nga. Samahan kita. Doon ka lang sa kabinong kwarto. Lumayo ka. Xiao Liu! Hindi na kailangang personal na harapin ang bastos na iyon. Alamin mo lang ang lahat tungkol sa kanya, hanapin ang kanyang kaaway. At hayaan silang mag-away para sa atin. Ibinigay ko na sa iyo ang taong gusto mo. Paano na ang gamot ko? Lolo naman ng iyong anak yan, kaya mo pa rin siyang saktan. Pareho tayo. Epektibo ba talaga ang gamot na iyan? Huwag na ulit tulad ng nakaraan na nagpalabas loob lang ako. Kasalanan ng batang babaeng iyon. Huwag kang mag-alala, ang gamot na ito ay sapat na para pabagsakin ang 10 baka. Pero may kasunduan tayo. Kapag nakontrol mo na ang pamilya Few, ang pamana nilang pulseras. Ibibigay mo sa akin. Isang pulseras lang iyan, paulit-ulit ka na nitong hinihiling. Parang meron din isang katulad niyan ang dalaga ng pamilya Bai. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat alamin. Huwag kang mag-alala, ang 2 pulseras lang ang gusto ko. Ang pamilya Fu ninyo, hindi ko interesado. Bakit kayo ang nandito? Ano ko nakapaso? Pamangking ko, anong panahon na ngayon? Itago mo na ang armas mo at sumama ka na sa akin.
Bike Sintong, saan ka ba patakbo? Tikil! Grabe, ang bilis mong dumating. Kung gusto mo ang aking pamangkin, dapat mo akong tawaging tiyuhin, hindi ba? Naku, yujo. Bakit hindi mo ako pinakansin? Bakit umagis ka na wala ba alam? Tukoy ba kawaiwas tayo ang mo? Glada ang lima sa tagakanan. Mukhang man pagay. Dari. Di na hubad sa laganan. Hindi ba natin napagkasunduan? Sinabi mong lagi kang nandito para sa akin. Hindi ka lalayo kahit kailan. Manggagamot ako ng hukbo. Sasama ako sa iyo. Sinto pwede. Nandito sa kabisera. Kumakalat ang salot. Halos isang ibang tao ang namamatay araw-araw. Sintong. Mas kailangan ka ng kabisera. Yan lang. Hanggang parol mula. Hihintayin kita. Narinig mo na ba? Nakaroon maripas. Basta ko na, huwag halalan. Sabi nila, nahulog sa bitan ang 10,000 sundalo sa halagang hangganan. Walang nakaligtas. Ano bang sinasabi ninyo? Ayon sa mensahe pa i-emergency ng korte, bubusan palo ang payo ko. Naglat na hilaraw hangganan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi mamamatay sa yan lang. Yan lang, hintayin mo ako. Pupunta na ako. Ikaw pala. Kaya pala, paulit-ulit kang dinala sa tabi ko ng pulseras. Dahil sa pangako ko bago ako mamatay, na gusto kitang laging kasama, hindi kita kakawalan. Ikaw pala ang taong lagi kong hinahanap sa aking mga pangarap. Ang sinasabi mo, ikaw, ang ginit ba? Fujing yan, ang taong panaginip mo. Hindi ba kayo tapos na mag-usap? Akala mo ba biro ang hawak ko? Huwag mo siyang saktan, sasama na ako sa'yo. Sandali lang! Hindi pa tapos ang sinasabi ko. Ang taong palaginig ko. Sino nga ba? Jingen! Jingen! Tita! Tita, hindi ako makatayo sa hilo eh. Hindi lumiwanag ang pulseras ngayon. Hindi ko rin siya nasundan. Totoo nga pala sinabi ng lolo ko. Natapos na ang pagkapit ng mga pulseras. Ano bang gusto niyang gawin? Kasalanan pa rin ni Bike Sintong yan. Halata namang hindi magandang tao iyon. Nagdadala pa ng mga gago. Natakot pa si tita. Abisuhan ang lahat. Hanapin si Bike Sintong buong lakas. Siya Ulio, narito na ang pagkakataon mo. Habang wala si Bike Sintong, gawin mo na itong seryoso kay Jingyan. Hindi ka medyo hindi maganda yun? Ay naku, huwag kang magkumwari sa akin. Alam ko namang matagal ka nang gusto siya. Narito na ang pagkakataon kung palampasin mo ito. Wala ka nang ibang makukuha. Huwag kang mag-alala. Sisiguruhin kong hindi ko palampasin ang pagkakataon ito. Paikot-ikot ka man, nandito ka pa rin sa Bay Family. Ibigay mo na ang susi. Anong susi? Tatanga-tangahang ka pa? Ang pulseras na pamana ng Bay Family. Iyon ang susi para mabuksan ang Yawang Shenpian. Kapag nabuksan ko iyon, ako na ang pinakamagaling na manggagamot sa buong mundo. Huwag kang mangarap. Boss, hindi matanggal. Siyempre, hindi matanggal. Isinumpa ang bagay na iyon, pero pilak ang pulseras. Kaya ba pilak din ang kamay niya? Sabunutan siya. Hindi ko alam kung nasaan siya. Baka may nakabuso sa kanya. Suplado siya, madali siyang mapagsamantalahan. Wait, ang sabi. Jinyan, ipinadala ko na sa iyo ang lokasyon ng Bai Family. Nakatagong lugar iyon sa bundok. Mag-ingat ka. Doon, pupunta ka na.
Iuwi ko siya ng buo at ligtas. Teka, Kakaiba. malakas na hampas ng palo niya kanina. Pero bakit wala akong naramdamang sakit? Nasaan ang yawang champion? Pinaalis kita kanina. Para makiusap sa matandang Fu para malaman natin ang impormasyon. Wala ba siyang sinabi sa iyo? Buwisit! Fusong, hindi pa nga kita nakahawakan. Ito ay bakas ng palo. O ay, Bakas ba't ng hati ko? Tama na! Huwag siyang patayin. Kung mamatay siya, sino na ang maghahanap ng yawang champion? Kayong pamilya ba matanda man o bata, matitigas talaga ang ulo. Noong araw, ganito rin ang ginawa ko sa iyong lolo. Ayaw pa rin niyang ibigay sa akin ang yawang champion. ikaw pala ang pumatay sa aking lolo. Ikaw! Hayop ka! Halimaw! Ganyan ka na! Kung sasabihin ko sa iyo kung ano ang ginawa ko sa iyong nanay, mabubuwisik ka ba ng gusto? Ano ang ginawa mo sa aking nanay? Kapatid mo siya! Siya ang nagpalaki sa iyo. Hayop ka talaga! Walang utang na loob na gago ka! Walang utang na loob! Huwag mag-alala, marami pa akong paraan para maging mas masahol pa. Hindi ka makakagalutan. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Hindi makunawin mula sa aking bibig. Pinatay mo ang aking nanay at lolo. Hayop na ito! Hindi namin ginabatak na sa'yo! Ay ngamin siya ng droga. Sirain ang kanyang karangalan. Huwag mong sisihin ang iyong tiyuhin. Kung hindi mo ibibigay ang yawang champion, mawawala ang iyong karangalan. Taong sa kanya. Ay, siya ang aking masamang tadhana mula sa nakaraang buhay. Hindi ko siya ipagkakanulo kahit ano pa ang mangyari. Matapang ka, pero nainom mo na ang droga. Malapit na itong gumana. Hanggang kailan ka pa magtitiis? Doktor, bakit biglang nahilo? Dahil ba sa sugat? Magpahinga ng maayos para gumaling. Salamat, Doktor. Ako na ang bahala sa kanya. Aalagaan ko siya ng mabuti. Narinig ko na nasugatan ka, kaya naparito ako para samahan ka. Napakainit. Ano nangyari sa kanya? Parang bigla siyang naging interesado sa akin. Hindi kasi ba eksintong? Kailangan pong ligtas siya. Lasing na kaya siya? Epektibo pala ang plano ni tita. Umalis pa lang si Bike Sintong, dumating na ang pagkakataon ko. Dumabas na ito. Fujing yan. Wala kang pupuntahan ngayong gabi. Akin ka ngayong gabi. Ano ito? Layuan mo ako! Kailangan kong ligtas siya. Dito sa Dioples. Mula ka na ba? Fusong, mukhang hindi maganda ang itsura mo. Ospital muna tayo. Gawin mo ang sinasabi ko! Nahimatay na siya. Kalagan mo ang lubid at mag-enjoy ka na. Doble ang gamot na nilagay ko sa tubig ngayon. Bakit walang epekto sa kanya? Hindi pwede yan. Fusong, hindi kita hinawakan. Huwag mo akong isisi. Fusong! Fusong, kuha na lang! Fusong! Bayag Sintong, hintayin mo ako. Baik Sintong, anong klaseng katawan mayroon ka? Hinagupit ka pero walang sugat at nakainom ng doble na droga pero ganap na malinaw ang isip mo. Wala bang laso na nakakaabot sa iyo? Hindi ko rin alam kung bakit, pero ngayon hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan. Tama ka! Bilang tagapagmana ng pamilya Bai, walang lason ang makakasama sa akin. Kahit makuha mo ang yaoang Shenbian, hindi mo ako matatalo. Tigilan mo na ang katangahan mo! Impossible!
10 taon akong nagplano para makuha ang Yaowang Shenbian. Isinakripisyo ko pati pamilya at pag-ibig ko. Alam mo ba iyon? Minahal ko ng tunay ang nanay mo. Pero nang hindi siya sumunod, pinaalis ko pa rin siya. Hayop ka! Ito na paraan! Huwag mo siyang banggitin! Nasaan ang isa pang pulseras? Sabihin mo na ngayon! Kung hindi mo ibibigay, sisirain ko ang mukha mo. Ang ganda-ganda ng mukha mo, ha? Sayang naman. Ang Yaowang Shenbian ay pag-aari ng pamilya Bai at hindi ibibigay kahinuman. Huwag ka nang mangarap! Ikaw at ang nanay mo, babae kayong dalawa sa 2 henerasyon. Ako lang ang ampon ng pamilya Bai. Inampon ako ng lolo mo pero ayaw pa rin niyang ibigay sa akin ang Yaowang Shenbian. Pagkakautang niyo ito sa akin. Kayo ang nagkuha sa akin. Magsasalita ka ba o hindi? Sintong! Paano nangyari ito? Ito ba? Yan lang! Bakit nandito ka? Alam ko nang hindi ka mamamatay. Kapanganib dito, tumakbo na. Mauna! Hindi ako alis! Nangako ka sa akin. Hindi ka na huwing aalis sa akin. Hindi ako alis. Sintong! Yan lang. Hindi na kita iiwan pa. Sintong! Kasalanan ko ito. Hindi ka na ba ganun makayos? Sintong! Kung magkikita tayo ulit sa susunod na buhay, Hindi kita iiwanan kahit isang segundo. Ako ng lahat ng sakit para sa'yo. Ikaw talaga. Tinupad mo ang pangako mo at inako mo ang lahat ng sakit para sa akin. Ngayon ko lang naintindihan. Kaya pala nasa kamay ni Fuzong ang pulseras. Nagtataka na nga ako kung bakit biglang wala ng epekto ang lahat ng lason sa batang iyon. Inilipat pala ang lahat ng pinsala. Samahan ninyo ako. Fujin yan, may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Ano iyon? Yung nakakwentukan. Walang makakaalis sa inyo. Ibigay ninyo sa akin ang pulseras. Huwag ibigay. Huwag kang maharap. Ang pulseras. Kung hindi matanggal ang pulseras, maaari naman putulin ang kamay. Kayong dalawa, kunin ang mga ita. Putulin ang kanilang mga kamay. Tumakbo na! Mayroon pa sigurong paraan para maligtas ang buhay ni Bai Gunyang. Ruha! Si Ming! Ang ating maikling pagtatagpo. Mahaplos. Sintong. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita, pangako. Ruha! Si Ming! Ang ating maikling pagtatagpo. Mahaplos! Luha na bumabab sa aking labi. Muling hihip ang hangin. Shaitu. Mga alaala na nakaraan, nasisika na. Ikaw ba ang bagong manggagamot ng hukbo? Yuzuang! Sa umagat gabi, ikaw ang nasa isip ko. Ikaw! Tinig ng hangin. Kalaalang ka atin siya. Yuzuang! Sa umagat gabi, ikaw ang nasa isip ko. Ikaw! Natakot mo ang aking mariposa. May kinahalis para sa akin. Hindi na muli sa buhay na ito. Hahanap ng mukha na nawala na. Buntong hininga. Ano nga ba ang pag-ibig sa mundong ito? Nagpapahanda sa tao na mamatay para sa isa't isa. Sinabi ni General yan na hindi na ipagkakanulo ang buong mundo. Ikaw lang ang kanyang ipagkakanulo. Ano nga ba ang pag-ibig sa mundong ito? Na nagpapahanda sa tao na mamatay para sa isa't isa. Sinabi ni General yan na hindi niya ipagkakanulo ang buong mundo.
Ikaw lang ang kanyang ipagkakanulo. Inialay niya ang kanyang kaluluwa ng pag-ibig para mabigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Ngayon na wala na siyang kaluluwa ng pag-ibig, hindi na siya makakaramdam ng pagmamahal kailanman. Ang kinabukasan ninyo ay nakasalalay kung kaya ninyong muling magtanim ng pagmamahal sa isa't isa. Dahil marang buhat ang lipas. Muli itatanim ko ang pagmamahal sa kanyang puso. Bakit hindi makapasok ang kutsilyo? Pati bala, hindi tumatama. Boss, nakakatakot itong dalawang ito. Nabali pa ang mga buto ng kamay ko. Hindi ako naniniwala dito. Impossible! Paano nangyari ito? Anong nangyayari? Bakit may... Iyan nga ang gusto kong sabihin sa iyo kanina. Ikaw ang gumawa nito. Kaya ng pamilya ba ay magaling sa medisina? Pero wala balbuan mo ka. Sila si Tunong yung hiwalo kabayarihan. Siya ang nagkakay sa akin para mahanap ka. Fu Jingyan, habang magkasama tayo, walang makapipinsala sa atin. Sino ang lahat nasaktan ng aking apo at manugang? Fuzong, okay ka lang. Lolo. Bakit ka nandito? 1B. Wan ang tunay mong apelido, hindi ba eh? Wala kang karapatang mandambong ng yaoang Shenpian. May utang na loob ako sa pamilyang Bai. Si Ximtong ay magiging apo sa manugang ko. Hindi ko papayagan na may galawin siya. Dalhin si Ma! Baik, Sintong, gusto mong iligtas ang iyong nanay? Ibigay mo ang yawang champion. Ano ang sinabi mo? Buhay pa ang nanay ko? Baik, Sintong, nasa iyo na yan. Dalhin sila! Lolo, kanina sinabi mo na inigtas ka ng pamilyang Bai. Matagal na iyon. Masakitin ako noong bata pa. Doon ako tuya sa Ginanbay. Sa loob ng maraming taon. Ang lolo ni Xintong, ang kanyang tai ibinuhos niya ang lahat para iligtas ang aking buhay. Panahon na. Kung magtutulungan kayong dalawa, mabubuksan ninyo ang sikreto. At makukuha ang yawang Shenpian. Ang bigat ng pintong ito, hindi talaga matulak. Ano na ang gagawin natin? Kailangan ko makuha ang yaoang Shenpian para maligtas ang buhay ng nanay ko. Hindi dapat ganito ah. Simpong, ang iyong ninuno ay may kakayahang mahiwaga. Hinulaan niya na darating ang dalawang tao mula sa angkan ng Bai at few na magsusuot ng parehong pulseras. Kaya itinago niya ang yaoang Shenpian sa lihim ng silid. Para buksan ng taong may tadhana. Ako lang at ang aming ninuno ang nakaalam nito. Walang ibang nakakaalam. Hindi pa puno ang intimacy ng inyong mga pulseras. Ano? May progress bar pa pala yun? Nakaingganyo na nga kayo. Wala pa ba kayong naging malapit sa isa't isa? Para mabuksan ang lihim na silid, kailangan ninyong palakasin ang inyong intimacy. Punan ninyo hanggang sa maximum. Uuwi na ako, magsikap kayo ng maayos. Yung matandang iyon, baka nagsisinungaling lang siya para pilitin tayong matulog ng magkasama. Na, hindi naman basta-basta mapapagpasyakan ang ganyang bagay. Huwag kang maniwala sa kanya. Ikaw, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Bahala na. Subukan na lang natin. Huwag kang magpadala sa emosyon. Huwag mong sirain ang aking papipigil sa sarili. Ba't tipo, tama mo,
kawalan mo. Ang ganitong bagay, hindi dapat padaliin. Hindi pa ako handa. Bitawan mo na! Tigilan mo nga! Masanay ko, kailangan ko itong subok na yan kasama ka. No. Ikaw, wala ka bang kahiyan? Kaunti lang. Pero kaunti talaga. Di ba yun maaari sa tao siyang tunggugin sa akin? Hindi mo na kanubuang tapusin mo na. Ano ka ba ang quick? Bukod dito, una rin itong beses ko, kaya wala kang mawawala. Dito na kusmen, umaratado. Fujian, ayaw mo na bang aminin ang nangyari sa ating nakaraang buhay? Anong nakaraang buhay? Wala kang sinasabi. Baik, Sintong. Eh, hindi mo gusto sumalita sa na. Kaya wala akong minamahal. Sa ibang bagay, pwede kitang tulungan. Pero sa bagay na ito, hindi talaga. May minamahal ka na? Matagal na akong may gusto. Ang babae sa iyong mga pangarap. Baka matawanan mo ako. Pero sinasabi ko sa iyo, siya na ang pinili ko. Walang silbi. Ano mang gawin mo, hindi ko babaguhin ang pakiramdam ko. Fujin, nakilala na kita. Hindi mo pa ba ako nakilala? Ang hinahanap mo ay nandito na sa harap mo. Ito ayo, Diutap, hindi kita niloloko. Kung ikaw nga iyon, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Sinabi ng aking ina na ang karma ay dumadaan sa tatlong buhay. Ang katawan natin ngayon ay nagdadala ng bunga ng nakaraan. Ang kapintasan na ito ay sumpa mula sa nakaraang buhay, kaya't inutos niya sa akin na palagi itong takpan ng concealer. Kaya pala, nang una kitang nakita. Parang nakita na kita noon. At harap, hindi lang ikaw, madalas din akong managinip niyon. Nangako ako noon na hindi kita paalisin sa tabi ko. Kaya naman naakit ka sa akin. At nangako ka na puprotektahan mo ako, kaya ang lahat ng sakit ay napunta sa iyo. Para punan ang hindi natapos sa nakaraan, nagkita tayo. Sa buhay na ito. Hanggang tayo sa isang laban hun. At ngayon natupad na. Sumusumpa ko. Sa buhay na ito, sa susunod. At sa susunod pa. Dahil pa, alisin pa. Lagi akong nandito sa tabi mo. Yan lang. Gaano man katagal. Hihintayin kita. Ikaw nga. Ikaw talaga. Alam mo ba kung kaano talaga tayo na anak? Patawad. Ganyan na. Matagal na kitang pinahintay. Anong sekta ang mula sa bawal na yung gantuyan? Noong 10 taon ako, ulo beses kong nanatimik ang aking framuhay. Bisawa umiyak ko ang tigilan pa wala. May isang dakilang guro na lumapit sa akin. Noong akong sinang iwanan. Binigay sa akin ang mga bits na pangasan. At binigyan niya ako ng paproteksyoning kampo. Mula noon, sunod ko lang nabuhay muli sa makin ng aking isip. Pangproteksyong inkanto. Kaya pala sabi ng mga tao, ang mga babaeng lumalapit sa iyo ay palaging may masamang kapalaran. Dahil pala sa pangproteksyong inkantong iyon. Sinabi ng guro, ang sinumang may masamang hangarin ay hindi makakalap sa akin. Ang tunay na pagmamahal lang ang makakabas nito. Baik Sintong. Ikaw ba talaga ang babae sa aking mga panaginip? Siyempre, pero bakit? Hindi mo ako tunay na mahal, kaya hindi mabali ang sumpa. Hindi ko alam. Huwag kang magwiwari. Nakipagtulungan ang nanay ko kay Xiaolio. Siguro ko naman.
ay maaari ring makipagsabuatan sa iyo. Pareho kasing gusto nila na mag-asawa at magkaroon ako ng anak. Ang marka mo, hindi talaga pinta yun. Tinusok yun sa balat mo. Baeksin Tom, magkano ba ang binigay ng lolo ko sa iyo? Para ganito kalaki ang sakripisyo mo. Alam mo ba, gaano kalaking pagkasa ang binigay mo sa akin kanina? Sa sandaling iyon, naniniwala na ako. Akala ko nahanap ko na ang taong pinapangarap ko. Kailan ka pa ba nagsimulang magplano nito? Pakinggan mo muna ako. Bahagi na rin ang plano mo. Para lang makapalapit sa akin. Hindi kita niloloko, totoo. Akala ko nandito ako sa bahay ng pamilya para itas ka. Pero pala nahulog pala ako. Sa bitag na inihanda mo. Kung wala ang proteksyong sumpa, handa pa kaya akong pinatanukuin ako ng buhay? Baeksin Tom, napakahusay mong mandaya. Jingyan, Fu Jingyan, bakit mo pa pinapahindulutan ang satan ng puso mo para sa babaeng iyan? Huwag nang gumawa ng kalokohan, peke lang siya. Matanda. Ano ba talaga ang nangyari sa sumpang iyon? Sintong, huwag kang magmadali. Tanong kita. Kanina nang kasama mo siya, ano ang nasa isip mo? Buksan mo ang silid. Ilabas mo ang yawang simpian para may ligtas ng aking ina. Kayong dalawa. Isa gustong mahanap ang kanyang tadhana, isa gustong mailigtas ang kanyang ina. Sobra kayong nagmamadali, hindi pa kayo nagmamahalan. Hindi matatanggal ang sumpa ng ganyan. Pero masabi niya malagawa tayo ng aking ina. Wala akong panahon para uti-uting pa na rin ang aming pagmamahalan. Ang pagmamahal ay hindi sumusunod sa lohika. Nag-aalala ka ng husto para sa iyong ina. 20 taon siyang naghanap sa iyo. Napakalaking pagkakamali ang nangyari sa inyong dalawa. Nasasaktan din siya ng husto. Sinungaling! Lumabas ka sa aking utak! Fusong, magandang umaga. Bakit nandito ka? Ako ang personal assistant mo at ang opisina ko ay katabi mo. Nakalimutan mo ba? Huwag magalit, huwag magalit. Ang buhay ay isang malaking palabas at nagkita tayo dahil may dahilan. Galit ng iba, hindi ako. Kung magkasakit ako dahil sa galit, walang mag-aalaga sa akin. Tapos wala nga ng nawalas kasi kun. Stop! Fusong, hintayin mo ako! Oh, Bukari, patasulin mo ka rin. ibigay mo sa akin at tingnan ulit natin. Kaya siya ba? Fusong, mainit at tuyo ang hangin ngayon. Uminom ka ng mainit na tubig. Hindi na kailangan. Ay, harasahin mo naman nga iba tas fix, ba? Sira ko sila pera. Pasensya na. Sinasadya mo ba yan? Sinadya mo ba yan? Hindi. Talagang hindi. Tama ba na? Tapos na siya. Ayaw ni Fusong sumatao pa nga. Siguradong paalisin niya siya ngayon din magaan pa yun. Pag nagalito na, baka sampanan pa niya ito. Huwag ka lang magpapansin sa kanya. Pero ang ganda ng katawan niya, ha? Kaya naman assistant siya ni Fusong, di ba? Pero mukhang wala na siya sa pabor ngayon. Kaya, Nay. Lukapas tayo.
Okay lang. Tuloy na tayo sa susunod na agenda. Pupunta na kayo sa finance para kumuha ng sweldo. Mula ngayon, bawal na kayong dalawa pumasok sa Fuchsia Group. Sheng Zongjian, ano ba ang ginawa namin? Gusto naming malaman kung bakit. Sa susunod, bantayan ninyo ang inyong mga bibi. Lumabas na kayo! Ang tahimik na lungsod sa Tagsibol, hawakan mo na bago lumipas. Hindi ako makapaniwala. Yung mga pinalitan, may naghihintay sa iyo. Sabi mo, kakaiba talaga ang mga mag-lover. Nakausap ka, puno ng pag-iisip at paghihintay. Hindi na bale kung saan ka susunod na pumunta. Hirap ang inayos yun. Ako ba naman? Tulong! Boss, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Wala akong ibinigay na trabaho kay Bike Sintong. Bakit nabala siya ngayon? Ganito kasi iyon. Yung mga taong natalino sa trabaho, palagi silang babag depende sa kung sino ang kausap. Hindi pa ninyo inihayag ang pagkakakilanlan ni Bike Sintong. Bago pa siya at nakapagpagalit pa sa inyo, kaya hindi ba siya ubos-ubusin ng mga iba? Boss, oras ng tanghalian, hindi pa po ako naka-order ng kakain para sa inyo. Tama po. Tara na. Tigil muna. Kumain muna tayo. Fusong, nagdala ka ng tanghalian para sa akin. Hindi naman ako gutom. Pero masaya ako na inaalala mo ako. Huwag kang masyadong masaya. Hindi ko kaya ubusin mag-isa. Ibibigay ko na lang sa iyo ang natira. Fusong, tirang-tira lang ang ibibigay ninyo sa misis. Buka kayo. Mrs., alam mo namang lagi kang nasa isip ni Fusong. Ano? Bakit nandito ka pa? Mrs., ayos na ako. Kangki, okay na. Tanga, gutom na ang tiyan niya. Hindi pa kumakain. Bakit ko ba siya pinagsisisihan? Kapareho siya ni X Xiaoyu. Pagnanakaw ng puso. Kakaiba. Nandaya si X Xiaoyu sa akin, hindi ako nagalit. Pero si Bike Sintong, galit na galit ako. Paano kung hindi natin ulit akin? Sino ang nananakit sa kanya? Pinagod nila ako ng buong araw. Puno na ako ng galit. Huwag mo akong buluhin. At kung buluhin kita, nakakalak ang pindo at maayos ang soundproof dito. Kahit patayin ka niya, walang makakaalam. Sige, bubugin mo ako ng bubugin. Pero ikaw mismo ang mangangamoy ng sakit ng iyong anak. Ha? Itong halaman, sige, dito ka pumupup ko. Ano ba ang ininom mo kay Jingyan para mapahanga siya sa iyo? Sino ka para magsalita dito? Hirap siya baluin, dahil na siya. Pero, wala akong kasi alam. Tita, tingnan mo siya. Bike Sintong, ano pa bang ipinagmamalaki mo? Wala na ang pamilya Bai. Isa ka lang aso na walang tahanan. Kung hindi ka tinanggap ng pamilya Few, sino ka ba talaga? Tapos yung tiyuhin mo, puro awa lang iyon. Nahuli ka na namin noon, dapat pinaalis ka na namin ng maayos. Pero sinagip ka pa ni Jinyan! Kaya pala kasabwat kayo. Nagtataka na nga ako kung paano siya nakapasok ng walang ingay sa Few Group. Ikaw pala ang nasa loob. At anong pakialam mo? Ano yun? Isusumbong mo ba ako? Pakinggan mo ako. Si Jinyan, sa lahat ng mga taon na iyon, wala siyang pakialam sa negosyo. Hindi siya nagpapahalaga sa kumpanya. Pagkatapos ng 3 araw, kapag namatay na ang matanda, ang buong pamilya Few, mapapasa akin lahat. Pagkatapos akong maging pinakamalakas sa pamilya Few, ang magiging asawa ni Jingyan, ako lang. Mas biru. Hindi ba yun? Paano kung alisin ko ang lahat ng kalaban niya? Bike Sintong, hindi ko akalain na gagawin mo ito sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ipinadala ka ba ng matanda? Kayong dalawa, walang lakas, pero nangangahas pa kayong suugin ako. Sobra kayong mapagmataas. Bike Sintong, talaga kang nangahas na. At paghihin na po. Ako ang ina ni Jingyan. Jingyan, tulungan mo ako! Bike Sintong,
Ano ba ginagawa mo? Kayo ba ay nagtutulungan laban sa akin? Sinadya ninyong pugawin ako para umaksyon, ano? Anak, halos mamatay sa takot ang iyong ina. Alam ko na ayaw sa akin ng matanda at... Pinadala niya si Bike Sintong para labanan ako. Nahuli ko siya. Piyak ako doon ha! Ay, maging napapasok na kaaway sa sariling pahanan. Anak! Tatay, nagsisinungaling siya. Siya at ang aking tiyuhin ay mailihim na pakikipagtulungan. Siguradong may masamang bala. Si Auntie ang tunay na ina ni Jingyan. Mahal na mahal niya ang anak niya. Bakit siya magsisinungaling sa kanya? Ikaw naman, Bike Sintong, puro kasinungalingan sa bibig mo. Walang iba kundi kabulastugan. Tama, makuwal at pala sa lisi. Napakadaya! Hindi ka dapat naman nagkilis kumpanya ang ganitong tao. Nakatamay. Kanino ka maniniwala sa talbay mo? Huwag mo itanong. Hindi ka maniniwala sa akin. Para sa kanya, mapanin lang at walang hiya na akong sinungaling. Gusto mo bang talikuran ako? Wala kang di ka nilansin. Bakit? Hindi mo, paiwanag. Bakit hindi mo ako humingi ng tulong? Anak, bilisan mo na. Kanselahin ang katipunan ninyo at palayasin sa bahay ng Few. Ang taong ganyan, mapanuko. Hindi karapat-dapat na nasa tabi ni Jingyan. Talagang paniniwalaan mo sila at palalayasin mo ako. Tama na kayo! Ayaw kong mapahiya ang lolo. Ang pagkansela ng katipunan. Pagkatapos sa 2 araw. Matapos ang handaan ng lolo. Tapos ang timang. 3 araw pa lang. Pagkamatay ng matanda, ang buong sambahayan ng Few, mapapasa akin na lahat. Kaya pala 3 araw pa para sa handaan ng Lolo Few. Baka may balak siyang gumawa ng masama doon. Doon mo ang ram para sa akin. Hindi ko siya paalisin ng ganyan. Sige, pumayag na ako. 3 araw, kanselahin na natin ang katipunan. Ganoon kabilis pumayag? Hindi ba iyon ang gusto mo? Wala kang pambalakid tas ang ganin mo. May ibang paraan pa ako. Wala ka bang? Kahit konting pababahalaga. Sa relasyon natin, Kada mo sabihin ko, hindi mo naman naniniwalaan. May sige pa bang mag-explain? May dahilan pa ba akong magtampo? Ang pangalan ko ay Bike Sintong, hindi ako Bai Feijin. Ikaw ha! Ikaw talaga kapal, Mox. At tumahimik ka na nga. Nakita mo nga ang magagalit na si Jinyan. Tam dalawa ang nag-uusap. Wala kang karapatang alam. Salamat sa inyong pagdating. Lolo, nawa ay makapagbuhay at palusugan ang lagi ninyong manasan. Tuwais sabihin ko ulang ay gawin. Siguro itong bahay mounting. At ikaw naman, halaman na pinamaki ko sa aming bukuran. Bayag Sintong, kung gusto mong magalit sa akin, sige. Pero kaarawan ng lolo ko ngayon. Hindi ka makalaban ng regalo. Sobra ka na. Ang pagmamahalan ninyo ng dalawa ang pinakamahalagang regalo para sa akin. Tandaan ninyo, Gusto kong magkaroon na ako sa lalong madaling panahon. Lolo. Oh, Halina. Bayag Sintong, nagliwan na ang lahat. Huwag mag-isip maaaring kasiyahin ang aming san. Fu Jingyan, tulungan ko muna ang lolo mo. Tapos ipitikaan mo naman ko. Ilayo mo muna si Bike Sintong. Bibigyan ko ng gamot ang matanda para siguruhing maayos ang lahat. Hindi na tayo dapat magkamali ngayon. Noon ay halos nagawa na natin, kaso nakagambala ang babaeng iyon. Ay daw, huwag magkala. Kaya pala ang stroke ni Fu Lolo noon ay hindi aksidente. Siya ang gumawa noon. Bike Sintong, tigil ka. Kinakausap kita, saan ka pupunta? Gusto mo ulit bulo? Hindi ka pa natatak ng palo. Maraming tao dito, hindi kita maniniwalang nangahas ng paluin ako. Bike Sintong, pakinggan mo ako. Hindi ka dapat nandito. Pagkatapos ng handaan, ikakansela ni Jingyan ang inyong kasunduan sa kasal. Ang pamilyang Few, wala kang kinalaman doon. Yexia Olio, ang lahat ng paligoy-ligoy mong sinasabi ay para lang mag-antala ng oras at isagawa ang iyong madilim na bala. Paano mo nalaman? Hindi ko iyong apasyakuin pa, hindi ka makakalaw at makapasika. Sa loob ng 1 oras, hindi ka makakagalaw o makakapagsalita. Manatinig kang parehas ako. Hoy, Neng, bakit nalasing ka na agad sa simula pa lang?
Alam mo, mas maganda ka kapag nahimik ka. Mas maayos tingnan, totoo. Manatili ka lang dyan, ha? Kaya hindi na ako piyay na ang batang patalin ko ng diin ko. Mabuti na lang at handa na ako para dito. Araw-araw na nag-iiniksyon ang maganda ng gamot para sa dugo. Pag pinamitan ng pampalapot ng dugo, magkakaroon siya ng blood clot at magkakaroon ng pangalawang stroke. CJ. Halika. Jingyan, nasaan si Fu Jingyan? Tumakte niya rin niya. Ang patunay ng ginawa ng nanay ni Xiao Liu. Saan ito pumunta? Hinanap kita sa hapanda ko. Bakit ka nag-aalala sa akin? Sinungaling naman ako, di ba? Ano ang hawak mo dyan? Ito ay... Nahimatay si Lolo Fiu. Tumawag na ng ambulansya. Okay ka lang. Lolo! Bai Sintong, ikaw, masamang babae. Gusto mong patayan ang lolo ni Jingyan. Mila, ito ang ebidensya. Ano? Totoo pala. Tingnan siya. Paano nangyari ito? Lahat ng ito ay bitag mo. Kung tama ang hula ko, ang hawak mo ay ang laso na pumatay sa matanda. Hindi sa akin yan. Hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Bakit nandoon sa kamay mo? Totoo nga. Hindi pa manggastan sa pamilyang Fiu. Gusto na niyang patayin ang lolo. Walang konsensya. Ang babaeng ito, sobrang masamang loob. Sobrang loob. Balak pa mo ito. Grabe naman siya. Lolo, ilasin pa. Baik Sintong. Kitang-kita na ang ebidensya. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Talaga, hindi ako. Tamais! Picha! Hindi ako. Dahil siya. Si Fu Jingyan, totoo palang may salita. Tinulungan ko siyang lasonin si Fula Oyezi, ibinigay niya agad ikaw sa akin. Baik Sintong, hindi ka makakataka sa akin. Hindi naiisip ni Fu Jingyan. Nagtuwa ka sa basta at tayo ka ng dulo. Ay ang sarili niyang ina. Ngayon, ikaw na ang kaaway ng pamilyang Fiu. Walang makakatulong sa iyo. Kay... Nagp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 
Talaga ako makakalamon sa tiyo ko. Alayain mo ako, sasabihin ko kung nasaan nangyawang siyempre yan. Nasaan? Magsalita ka na! Lumapit ka. Ikaw lang ang sasabihan ko. Hindi ka nakatali. Kasintahan ko. Ikaw laban ko. Kung magawang sa mga pisibudslan, nisil ko na ang iyong mga meridian. Wala ka ng lakas. Ikaw! Kayo! Hindi nahulog. Ay, sila. Boy, nagaw eh! Iyon ay away ng mag-asawa. Normal lang iyon sa relasyon. Hindi ka naman tadayang sabihin mo yun. Sige, sayos muna tayo. Sige nga. Ginawa namin ang lahat ng iyon para mahuli kayo. Para malantad ang traitor sa loob. Bitawan mo ako! Kayo! Matalino talaga ang aking apo sa aking asawa. Sa halip na mangolekta ng ebidensya, mas mabuting mag-set ng bitag para pumunta kayo mismo sa aming mga kamay. Nanay! Bakit mo nagawa ito? Hindi ako mapakali. Pinagod ako sa pag-aalaga sa iyo, tapos ikaw naman, kulto lang ang isip mo. Bakit siya ang maaaring mamuno at hindi ako? May lason! Fujing yan! Pakawalan mo ako o lalasinan ko siya! Sa
lolo. Jingyan! Ito ang walang lunas na laso ng pamilyang Bai. Fujing yan, mamamatay ka. Kung sinunod mo ako at ibinigay ang Yawang Shenpian ng mas maaga, baka may pag-asa pa siya. Pero ngayon, wala na siyang magagawa kundi hintayin ang kamatayan. Sintong, anong laso nito? May antidote ba? Wala. Anak, patawarin mo ang iyong nanay. Bakit mo pa ako iniligtas, Anak! Parusa ito para sa akin. Pero ang aking anak ang nagtitiis. Sintong. Kailan ba na? Dasal natin. Pagkamatay ko, ikaw ay malaya na. Hindi kita hahayaang mamatay. Maliligtas mo siya. Hindi ba sinabi mong walang antidote? Sabi ng aking lolo, walang lunas ang lasong ito. Ang dahilan kung bakit walang lunas ay dahil sa buong mundo. Walang manggagamot na handang isakripisyo ang sariling buhay para sa iba. Pero ako, handa ako. Tanga! Nagpalit ka ng dugo sa kanya, mamamatay ka! Sintong. Huwag! Sa susunod na buhay, pangalagaan natin ang isa't isa. Sige na. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras pag-aalinlangan sa isa't isa. Sige na! Baek Sintong! Handa ka bang mamatay para sa kanya? Hindi pa naihatid ang Yawang Shenpian, hindi ka maaaring mamatay. Sabihin mo sa akin, nasaan ang Yawang Shenpian? Tumahimik ka! Huh? Sintong! Bakit ako naging ganito katanga? Bakit ko pa napag-isipang lokohin mo ako? Sintong. Gumising ka! Gising! Ilang taon na akong naghanap sa iyo. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo. Fusong, tatawagan pa natin ang ambulansya. Walang silbi! Ang laso na gawa ng pamilya Bai, walang sinuman sa mundo ito ang makakalaban dito. Uwiin na kita. Nadatan ako para sa'yo ng 1,000 beses. Bigising ka, sigurado ako. Anak, 3 araw ka na nakakulong doon sa loob. Maawa ka, lumabas ka na. Huwag mo akong takutin, ha? Anak! Ay. Sintong. 1,000 beses na akong nagdasal para sa iyo. Bakit hindi ka pa gumigising? Sintong, kasalanan ko ito. Bakit pa ako nagkalinlangan? Bakit pa ako nagbabago-bago ng isip? Matagal na kita minamahal. Hindi ko maalala kung gaano karaming beses kang lumingon sa akin noon. Hindi na mahalaga kung ikaw ang taong sa panaginip ko. Sa puso ko,
Ikaw lang. Ang karapatan ng babae. Hindi kita pababayaan kahit isang sandali. Ako sa lahat ng sakit para sa iyo. Sintong, may kwento akong isasalaysay sa iyo ng iyong tae Zugong. Noong unang panahon, ang dakilang manggagamot ay nagpagaling ng mga salot kaya tinawag siya ang hari ng mga gamot. Ang pulseras na ito ay isang banal na bagay na naiwan ng hari ng mga gamot. 500 taon na ang nakakaraan, isang general at isang babaeng manggagamot ang muling nagising sa kapangyarihan ng pulseras na ito. Isa ang nagbigay ng kapayapaan sa buong bansa, isa naman ang nagligtas ng maraming buhay. Ngunit sa huli, dahil sa hinala ng hari, pareho silang namatay ng magkasama. Sa aming lipi ng sinaunang medisina, 500 taon na walang nakapagising muli sa pulseras na iyon hanggang sa ipinanganak ka. Kapag nahanap mo na ang tadhana mong kasama at nagising muli ang pulseras, wala nang kamandag na makapipinsala sa iyo. Gising ka na pala. Napalaginipan ko ng napakahabang panaginip. Maraming malulungkot na kwento sa panaginip ko. Tapos gabi yung palad. Nandito ka pa rin. Hindi tayo magalinlangan, sis Lisa. Hindi tayo kiwagalangan. 或许只有你。 Handa ka na ba? Halika na. Hawak ko na ang yawang champion. Sulit ang pagtakas ko sa bilangguan at 3 araw na pagbabantay dito. Daig Sintong, akala mo ba mananatili akong mahina dahil tinakpan mo ang aking mga meridian? Sabihin ko sa iyo, kahit putol-putol na ang lahat ng aking ugat, gagamuhin ako ng yawang champion. Mula ngayon, ako na ang hari ng gamot. Walang makakatalo sa akin sa buong mundo. Ano na nangyayari sa akin? Bakit ganito? Noon pa, para maprotektahan ang aklat mula sa mga masasamang tao, naglagay ang hari ng gamot ng nakakalason sa libro. Ang kwintas lamang na na-activate ang makakaalis nito ng ligtas at hindi malalason. Sino ba kumawak nila yung malalason, Pepet? Biglang-bigla. Nakakamatay ang sakit. Sintong, tulungan mo ako. Mali ako. Tiyo mo ako. Nasa kamay mo ang iyong buhay. Kalasi yung panukuyos. Ay, di mo. Sintong, Buhay pa ang iyong nanay. Dadalhin kita sa kanya. Walang silbi ang mga pakana mo, hindi kita papayagan. Lumabas ka! Lahat mamatay ako, hindi kita pagkakasalan! Nanay! Summer! Nanay! Nahanap na kita, nanay. Ikaw ba talaga ito? Nanay! Ako ito, nanay. Sinunod ko ang sinabi mo. Ginagawa ko sila sa hinala ko gumi-infuse Jenting. Ngayon, buha ko na yung ocean at nahanap na na. Nanay! Uwi na tayo. Tong'er. Anak ko. Hindi ito guni-guni. Nanay!
Totoo kang anak ko, Tonger. Tonger. Sino ito? Nanay. Siya ang apo ni Lolo Fu. Si Fu Jingyan. Tita, siksing po ang aking asawa. Mamahalin ko siya habang buhay. Opo. Magpakailanman. Karapat-dapat na alagad ng Lolo Fu. Tong-er, nakuha mo na ang yaowang shenpian. Paano mo ito gagamitin? Susundin ko ang diwa ng Yaowang. Gagamutin ko ang mga tao na walang hinihimpi na kapalit. Kukopyahin ko ang Yaowang Shenpian at ibibigay sa gobyerno para ang lumang agham ng medisina ay hindi na mawala sa mundo. Nanay, tara na. Nanay, para na. Sintong, hindi ba sabi mo ililigtas mo ako? Nangako akong iligtas ka. Hindi ko sinabi na hindi ka kahirapan. Ang laso na ito ay papatayin kapag katapos ng 7 araw. Tandaan mo, huwag lumapit sa hangin, huwag mahawakan ng tubig. Kung hindi, haos mamatay sa sakit. Doon ka mabait na maghintay ng 7 araw. Sintong, tulungan mo ako. Guro, ano ito? Ito ay isang pangontra. Jing yan. Ang karma ay dumadaan sa 3 buhay. Ang katawan mo ngayon ay nagbabayad ng mga kasalanan mula sa nakaraan. Kailangan mong ingatan ang iyong tunay na puso. Huwag mo paanod sa damdamin. Kapag nahagilap mo na ang taong palagi mong nananaginipan at nahalinhan ka, saka lang matatanggal ang sumpa sa iyo. Tandaan mo iyan. Ang tunay ninyong pagmamahal ay hindi maaaring may kasamang interes o kagustuhan. Kung hindi, walang makakaalis ng sumpa sa iyo. Natanggal na ang sumpa. Kung ikaw ang pamamahal ko sa'yo, walang kasama ang mga interes o kagustuhan. Hindi mahalaga kung sino tayo noon. Sa sandaling ito, ikaw ang makahat sa akin yun. Baik Sintong.